Sa barangay 6, Calle Rizal sa lungsod ng Calamba, matatagpuan ang bahay ng pambansang bayani natin, si Jose Rizal. Magandang pasyalan ang makasaysayang lugar. Pero katabi naman ito ang inirereklamong sinihan, ang Sine Calamba 4-in-1 Cinema. Pagpasok mo pa lang, bubungad sa'yo pwede ka maglaro ng bilyar. Pasok ka ulit sa isang pintuan, bubungad naman sa'yo yung badminton court. Lilingon ka sa kaliwa mo, may gym. So parang nandun na lahat. Kasama ang isang asset na dokumento sa kamera ng investigador ang mga nagaganap sa Sine Calamba. Sa bungad pa lang ng gusali, isang lalaki sa kaha ang nagbebenta rito ng tiket sa mga suki. Kilala raw siya bilang si Mr. Louie na siya naman daw nitong may-ari. Abot kaya raw ng mga parokyano ang 50 pisong entrance fee. Marami nagsasabi na bongga at may gimmick. Pero bago pumasok sa gusali, nadaanan namin ng mga parokyanong naglilibang. Gimmick number 1, ang bilyaran, swak na gimmick para raw sa mga bagets. Dito na kilala ng aming asset ang bibigyan natin ng mga pangalang Kim at Jerry, pawang mga minor de edad. Mga resident tambay daw sila ng naturang bilyaran. Bungad mo kasi talaga bilyaran, mga kabataan to. Mga kabataan naglalaro at hindi mo isipin kung ano pa kasi nag-enjoy sila parang bonding din ng mga magbabarkada. Sa loob ng gusali, court naman ang sunod naming namataan. Gimmick number 2, pasok, palong-palo sa ilang parokyano. Kung sisilipin ang ikatatlong pinto, matatagpuan naman ang mundo ng mga macho. Kapansin-pansin daw na mas marami ritong pumupunta kumpara sa bilyaran at sa tennis court. Ito ang gimmick number 3, ang gym ng mga macho na pag-aari raw ni Mr. Louie Camacho. Dito namin nakilala sina Paolo at Rico, hindi nila mga tunay na pangalan. Sa araw-araw pagpunta doon, nakikita ko lagi sila doon. Nagpapaganda ng katawan. Inisip ko, ito na kaya yung gimmick na sinasabi nilang bonggang-bonggang gimmick. At ang pinakahuling gimmick, sa ika-4 na pinto, matatagpuan ang sinihan. Pero wag isnabin dahil ito raw ang blockbuster hit sa mga bisita ng Sine Calamba. Sa pagmamanman ng aming asset sa loob ng sinihan, iba't ibang gawain ang nahuli ng aming hidden camera. Tulad na lang ng Sus Mariosep, mga may init na eksena, mas naglalagablab pa sa mga eksena ng pelikula. Isa sa mga nakuna ng aming kamera ang parokyanong kagagaling lamang sa gym na itinago namin sa pangalang Paulo. At sa di kalayuan, rumehistro naman sa kamera namin si Kim na napag-alaman naming minor de edad pa pala. At parang karni lang kung ibenta ni Kim ang katawan niya sa loob ng sinihan, susme. Huli sa aming kamera, maging ang naganap daw na pagbabayad kay Kim ng kanyang naging customer ayon sa aming asset. Kaya naman pala blockbuster hit ang sinihan, may tinitindang panandaliang aliw sa loob nito. Araw ng linggo muli naming binalikan ang Sine Calamba. Pero iba yata ang eksena. May babaeng nakabantay sa mesa at ang mga pumasok, mga nakabalda. Nang pumasok ang asset ng investigador sa loob ng sinihan, nalaman namin ginagamit pala ang lugar na ito sa pagsamba tuwing linggo. Dito sumasampalataya ang mga miyembro ng isang charismatic group. Naku, pasensya na po. Mahiya naman sana ang mga gumagawa ng milagro rito Lunes hanggang Sabado. Igalang naman sana natin ang grupong ito naggagamit dito tuwing linggo. Parang nawawala yung pagiging sagrado ng lahat. Ang mga taong pumupunta paglinggo, nagsasabot intim na nagdarasal. Pero sa likod nun, hindi nila alam kung anong kalaswahan, anong gimmickan nangyayari sa 6 na araw na walang samba. Itinulog ng investigador sa National Bureau of Investigation o NBI Calabarzon ang reklamo sa Sine Calamba. Pumaspas ang mga operatiba papunta sa inirereklamong sinihan sa Laguna. Sa bungad pa lang ng sinihan, nakita na namin ang bantay sa takilya. Si Louie Camacho, ang may-ari ng Sine Calamba. Agad siyang kinordon ng mga operatiba.
Kayo po yung may-ari. Oo, ako ang nangungupala ko ang may permit dyan. Oo. Alam niyo pong may nangyayaring hindi maganda sa loob? Alam ko meron gagano nandyan, pero pinagbabawalan ko yan. Kinaalis ko sila. Ang kulit-kulit lang nila eh. Wala nang sinayang na oras sa mga operatiba. Sinalakay na nila ang loob ng Sini Calamba. Okay po. Huli sa akto ang mga nagministeryong mga parokyano. Nabunyag ang mga sikretong pinakatatago sa dilim ng Sini Calamba. Hindi na nilang iginalang ang ilang gamit ng mga sumasambang reliyoso sa entablado. Sa harap pa nito kayo nagmimilagro. Sa itaas ng sinihan, nakumpiska ang mga piniratang kopya ng malalaswang pelikula. Inimbitahan sa tanggapan ng NBI ang ilan sa mga nahuli umano sa akto ng kalaswaan sa sinihan. Noong una po, pumunta po ako doon para maglaro lang ng bilyar. Kaya yung na-discover ko na may ganun doon. Ano yung gano'n? May mga may mga bakla. Tapos yun, pumasok na din ako. Hindi na alam yan ang pamilya ko. Siyempre, dumating yung tag-irap kami. Kailangan kong kumita. So, may bigay sa pamilya ko yung mga gusto nila. Hindi ko may bigay. Ayosip ako. Hindi, lakas ng katawan yun lang. Kasama sa mga nasamsam sa sinihan ang ilang pang malalaswang litrato. Ilan sa mga suki na naabutan ng mga operatiba kapos sa itinakdang R18 dahil ang mga binatilyong ito 15 at 17 taong gulang pa lang. Dinala ang mga naturang menor de edad sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, walang permiso sa kanilang tanggapan ng Sini Calamba, lalong-lalo na ang pagpapalabas ng mga pelikulang may malaswang tema. Tinanong namin yung registration, ano bang record ng Sini Calamba? At lumalabas sa aming saliksik na 2003 pa hindi sila nagre-rehistro. May pananagutan din daw sa batas ang may-ari ng inirereklamong sinihan na yan sa Laguna. Gaya ngayon na napatunayan na meron talagang nangyayaring mga ganyan dun sa lugar na yon, kaagad-agad ay dinadraft na namin talaga yung sulat at ihahain yan sa kanila na kailangan ipasara yan. Mr. Camacho, ano ho ang masasabi ninyo rito? Kung hindi naman hindi sarap na lang. Para na lang, kung hindi ko na tinotolerate yan eh. Kung hindi masara na lang, para hindi na ako maulit dito, ma-iskandalo. Pag nakikita ko sa investigador yung mga hinuhuling sine, siyempre aware ako doon, takot ako doon, o baka ma-investigador tayo. Nagpaliwanag din ang may-ari sa mga sumbong na may nagaganap daw na kalaswaan sa loob ng kanyang sinihan. Mga nahuhuli ko, kinukunan ko pa ng picture yan para wag na lang nilang gawin. Wag na silang bumalik. Makita mga picture ko lang. Para sila, kasi makagulit lang talaga eh. Iba pa nga dyan, mga nahuli dyan, mga kaibigan na eh. Nakaibigan na ng mga tauhan ko. Ang wala po ngayon, para ba pamating... Hiningan na rin namin ng reaksyon ang reliyosong grupo tungkol sa mga nangyayari sa loob ng sinihan. Oo, nagulat ako in a sense na kasi hindi ko akalain rin na merong pangyayaring ganun daw, allegedly. Bilang isang pastor na nagagawain doon every Sunday, ay siyempre naging concern rin ako kasi naandun yung church every Sunday. At hindi ko akalain, ironically, parang ironical na meron palang pangyayaring ganun daw. Magsasampa naman ng formal na kaso ang mga otoridad dahil sa paglabag sa batas ng pamunuan ng Sini Calamba. Ang may-ari ay pwedeng maparusahan ng 6 na taon hanggang 10 taon. At yung mga dalawang nahuli naman na nagpe-perform ng sexual act sa loob ay pwedeng makasuhan ng pagkakulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Yung may-ari, kakasuhan natin sa paglabag ng Republic Act 7610. Yun ang pag walang bahala o paglabag sa karapatan ng mga minor de edad. Susunod, malansang paggawa ng tinapat daing umalingasaw. Sobrang dumi ang paggawa niya ng tinapa sa kanyang gawaan.
halos makalat, wala sa kayusan. Ang mga pinaglalagyan ng mga boneless bangus, napakarumi ng mga banyera. Ang buong kapaligiran maputik at may tubig.